isigaw natin, no, ng malakas na malakas, ang tagumpay. 1, 2, 3, tagumpay! Ay, parang di sila nag-breakfast. Joke lang po. Ayan, no, amen, no, tunay nga po, no, na araw-araw, no, sa ating buhay, no, nararanasan po natin, no, ang katagumpayan ni Kristo, no, and lagi ko nga po sinasabi, no, na kung wala si Kristo, no, sa buhay ko, hindi ko po ma-imagine, no, yung buhay ko ngayon, no, anong ginagawa ko ngayon, no, sa buhay ko, anong nangyayari ngayon, no, sa buhay ko, no, and tunay nga po nung biyaya ng Diyos, no, yun lang, no, ay sapat na, no, para mabuhay tayo ng punong-puno ng kagalakan, no, punong-puno ng kapayapaan, no, kapanatagan, no, yun lang po, no, ay enough na, at sobra-sobra pa, no, ang biyaya ng Diyos, no, sa buhay natin. And gusto ko lang po i-share, no, kasi nag-birthday po ako, no, nung kailan kasi last week, no, last 2 weeks po, no, and syempre yung mga friends ko po, ganyan, nakaka-bonding, na-share ko na rin po ito sa GE ko, no, na-meet ko pa sila, ganyan, and then meron pong mga greetings sa akin, syempre yung mga friends ko, no, and isa po yung nag-struck sa akin, no, na greeting sa akin, parang yung context, mahaba po kasi, so yung context niya is parang nakikita niya ako na parang walang problem, no, sa life. Parang yung walang pinaproblema, ganyan. Kasi laging masaya, no, laging tumatawa, laging maingay. No, di nyo na po may kakaila, kanino nagmana. Maingay na parang ray of sunshine, ganyan. And ako po, no, at the back of my mind na iniisip ko, no, hindi walang problema. No, sabi nga, tayo pong mga Kristiyano, hindi naman tayo exempted, no, sa kung meron mga problema or challenges dito sa mundo, no. Pero sabi ko po, no, it is God, no, kung bakit nakikita pa rin sa atin, no, bakit tayo nakakatawa pa rin, no, bakit masaya pa rin tayo, bakit galak na galak pa rin, no, yung puso natin magpuri, no, bakit masaya pa rin tayo mabuhay, no, dito sa mundo, no, it is because of the grace of God, no, and ngayon po sa atin yung kapanatagan and yung kapayapaan, it's not the meaning, no, ng dito sa mundo or definition ng peace dito sa mundo, no, kasi dito po sa mundo, no, yung peace, it's the absence of problems, absence of challenges, absence of chaos. Doon mo lang masasabi na at peace ka na pag natapos na, no, tapos na yung problema, no. Pero sa atin po, no, na mananampalataya, no, at anak ng Diyos, no, amen, kahit na merong problema, no, merong challenges, no, tayo pa rin ay nakatayo, no, dahil nakatayo tayo, ang tinatayuan natin ay ang tinapos na gawa ni Kristo, no, and talagang kung wala po yung grace ni Lord, no, ay, bakit umiiyak? Talagang, yun po, no, hindi natin alam, no, kung paano mabuhay dito sa mundo. Yung devotion ko nga po nung minsan, no, the key to an abundant life, no, is having or walking in complete harmony with God. Amen. Complete harmony, meaning po, no, physically, no, soul, no, and our spirit, no, is aligned in the word and promises of God, no. And alam ko po ngayon, no, na-enjoy na natin yung life not because it is perfect, no, not because meron ka lahat, no, but because God is good, no, and His grace is truly sufficient in our life. Amen. Kaya tayo po ngayon lahat ay tumayo at ating purihin ng Diyos. Amen. Tunay nga na araw-araw ay kasiyahan at araw-araw ay kagalakan. Hallelujah. Praise the Lord.
Lord, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tapat sa aming buhay, O Lord God. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, O Lord. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Salamat, Ginoo. Salamat po, O Lord God. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You have been so good to us, O God. You have been so faithful, O Lord God, in every season of our lives, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We lift your name, O God. We lift your name, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, every time we think of you, every time we remember your goodness, O Lord God, we can't help but give you praise and worship you with all of our hearts, O God. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We sing for you. Oh, Lord, we give you thanks. Hallelujah. Oh, we sing for you, Jesus.
me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend. We sing all together. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, we lift your name, Jesus. Oh, we thank you for your love. We thank you for your grace. We thank you, Jesus, for all that you've done. Hallelujah. Oh, in the name of Jesus, the King of Kings, the King of Kings. Oh, what a friend we have in Hallelujah. Praise you, Lord God. Kapatid, isipin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Think about His goodness. Think about His faithfulness in your life. Ang pag-ibig ng Diyos, ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos, ang siyang magtutulak sa iyo sa umagang ito upang maitaas mo ang iyong kamay, upang sambahin mo ang Diyos sa iyong buhay. Ang pag-ibig na inalay niya sa atin, pag-ibig na kung saan ang kanyang bugtong na anak ay binigay niya sa atin para lamang tayo magkaroon ng kaligtasan at di tayo mapahamak. Pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin na kung saan pinagkaloob niya ang kanyang buhay upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, malinis, maging banal at maging matuwid. Pag-ibig ang dahilan kung bakit nararanasan natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya, na kung saan inayahan niyang manahan siya sa atin para mananatili siyang kasama natin forever in our life. Nang sa gayon ang kanyang biyaya ay patuloy nating nararanasan sa bawat minuto ng ating buhay. Biyaya na kung saan kaya nating pagtagumpayan ang lahat. Anuman suliranin yan, kapatid, makakayanan mo dahil nandyan na ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. At sapat ang biyaya na ipinagkaloob niya sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya Lord, salamat po. Marami pong salamat, Ama, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, sa aming mga buhay. Wala na kaming hihingin pa, O Diyos, dahil ang lahat ay pinagkaloob mo na sa amin. Sapat na ang biyaya mo, O Diyos, para kami mamuhay na may katagumpayan sa mundong ito. Para kami mamuhay na may kapayapaan at kagalakan. Para kami mamuhay, O Lord, ayon sa inyong kalooban. Para, Panginoon, magawa namin ang layunin namin na ipinagkaloob mo sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Kaya sa buhay po namin, alam po namin, ipinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak para kami magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Buhay na kung saan nabubuhay kami, nakasama ka namin.
nabubuhay ka namin, nararanasan kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. Lord, salamat po dahil pinili mong manahan sa amin. Salamat sa inyong presensya. Pupurihin ka namin, O Lord, at pasasalamatan sa aming mga buhay dahil sadya kang banal, sadya kang dakila, sadya kang mabuti sa aming mga buhay. We thank you, Lord. We praise you, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God is faithful, God is good. Amen! Hallelujah! Sa ating pong announcement, giving of our Agape monthly pledges every third Sunday of the month. Amen! Hallelujah! Sabi po ni Pablo sa Philippians, rejoice in the Lord always, and I say it again, rejoice. Kung babasahin po natin ang book of Philippians, several times mababasa po natin, magalak kayo, ang sabi po. Why? Because of Jesus, because God is with us, at siya pong ang biyaya niya, ang katapatan niya, ang kabutihan niya, ang siya pong patuloy na dumadaloy sa ating pong mga buhay. And they are commended po, yung Philippians, yung pong mga tao sa Filipos, mga mananampalataya sa Filipos, sila po ay nagsalita po sumulat si Apostol Pablo sa kanila, sa kagalakan, sa kanila pong pagbibigay, amen, sa kanila pong grace giving, amen, dahil po sa biyaya ng Diyos. At sinabi po ni Apostol Pablo sa panghuli, at buhat sa hindi nauubos na biyaya na pagpapala ng Diyos, ay ipagkakaloob niya sa inyo ang inyong pangangailangan, according to His riches in glory, amen, sa ating pong Panginoon. Amen. Kung papansinin po natin, napakayaman, patong-patong na biyaya, amen, hindi na uubos na biyaya, sobrang biyaya ng ating Diyos, amen, ang pinagmumulan po niya yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon, kung paano po natin nakikita ang masaganang biyaya ng ating Diyos sa ating pong mga buhay, amen. Kaya po nagbibigay tayo ngayon na may kagalakan sa puso natin dahil po ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin, ang biyaya niya ay patuloy na nag-uumapaw sa ating pong mga buhay. More than everything, higit pa po sa ating nakikita sa mundong ito, higit pa po sa ating mga hinahawak ngayon, amen, mga nahahawakan natin, ang Diyos po ay patuloy na mabuti, patuloy na mabiyaya sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya po wala pong dahilan para hindi po tayo magalak, amen, sa buhay po natin.
Hallelujah. Amen. Masaya po ba kayo? Nagagalak po ba kayo? Amen. Yan po yung dulot ng ating Diyos sa ating pong mga buhay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong napakasaganang biyaya. Sa inyong hindi nauubos na biyaya, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Thank you, Lord. Salamat po. Dahil ito po ang siyang patuloy na motivation namin sa buhay namin. Kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kapagmahal, O Diyos, sa buhay po namin. Kung gaano mo po pinagpapalang yung mga anak, O Diyos, nang higit pa sa aming iniisip at inaasahan, Panginoon. O Diyos, kahanga-hanga ka. Tunay nga pong ang buhay mo, ang siyang patuloy na nasa amin. Ang buhay ni Kristo na nasa amin, Panginoon. Kung sino siya sa amin pong mga buhay, yun po kami, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Masasabi po namin kami nagagalak dahil sa buhay na mayroon kami ngayon dahil kay Kristo. Salamat po, O Diyos. Salamat sa mga bagay na ito na amin pong tinatangkilik. Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na patuloy mong pinagpapala, sa bawat pagkakataon, Panginoon, na nandyan ang pagsama mo, O Diyos. Anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, hindi ka nagkukulang sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga pong napakabuti mo sa buhay namin. Purihin ka, inyo na pong pinagpala ang lahat ng ito sa buhay po namin. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ayan, magandang umaga po muli sa bawat isa. Meron po tayong i-welcome ngayong umaga. Pag natawag po yung pangalan nyo, maaari po bang kayo ay tumayo para po ma-recognize namin ang inyong mga mukha. Let's welcome Crystal May D. Furigay from Pulong Kakutut, Angeles City, invited by Pastor Francis. Ayan. Asan po siya? Ayaw natin sa likod. And si Sis Jezrael Babor from Pulong Kakutut. Sir. Jezrael from Pulong Kakutut, invited by Pastor Francis. Ayan, before po mag-welcome, gusto lamang po namin, gusto ko lang basahin ulit, no, yung additional natin na announcement. Yung Sunday School teachers po, meron po kayong fellowship right after ng service po. And before lang po, may lang ako, kasi kapag welcome, napanood ko po kasi yung YouTube nung minsan. Parang pag welcome, wala akong nag-welcome. Yung ganyanan lang po. Pag welcome po, kung pwede po sana yung mga nasa likuran, i-welcome po, pumunta sa harapan. I-welcome po natin yung mga kapatiran po natin. No? Kahit po kasi kapag nandito sa harap, nakikita po namin yung mga iba, nakatayo lang. Baka po kasi Tagalog? Masaganan nyo yung ibang member, makasalubong sa daan o kaya sa grocery, no? Ka-church pala natin, hindi nyo siya kilala, no? Para naman ma-welcome po natin yung bawat isa. Okay po ba yun? Okay. Alright, tayo pong lahat ay tumayo. Let's welcome one another. Ano bang maging
Isang masaya at magandang umaga po sa inyo, aking mga kapatid sa Panginoon. Good morning po. Ayan, masaya po ba kayo sa araw na ito? Ayan, syempre sa buhay ng Kristiyano, bawat araw ay masaya, no? Sapagkat mayroon tayong Kristo sa ating buhay. Ayan, so still sa taong ito, narito pa rin tayo sa Reigning in Life. At para po sa ating quarter, no? Second quarter pa rin, no? Kasi ano ba ngayon? July. Ayan. Tama? Second quarter. Third na ba? Third. Okay. Quarter kasi 3 term na kami. Hindi na kami familiar sa quarter. Ang taon namin sa education, 3 na yung division ng mga pag-aaral, no? Reigning in the abundance of grace. At ang focus po natin, no, sa araw na ito is abundant life. Ayan. Ano ba yung ating connotation o yung understanding pag sinabi nating abundant life? Ito ba, pag naintindihan ba natin ito sa pamamagitan ng marami tayong tinatangkilik sa buhay? Halimbawa, marami tayong salapi, marami tayong coutures, ayan, marami tayong bread, money, dollars. Yan ba yan ang ating pamantayan pag sinabing I have abundant life? O marami tayong mga possessions, mga pag-aari, mga ari-arian, mga kalupaan, no? Ayan, mga kung ano man ang ari-arian na sinasabi ng mundong ito. O ito ay tungkol din sa posisyon, no? Sa recognition na ating tinatanggap, sa posisyon na mayroon tayo. Okay, ito po ba ang ating understanding? Sa umagang ito, napakapalad po natin sapagkat magkakaroon tayo ng pagkakataon upang mas lumalim ang ating pangunawa patungkol sa abundant life. Ayan. Ano po? Tingnan po natin sa Romans 5:17. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Ayan, no po? Kasi nandun pa rin tayo sa konteksto ng paghahari sa buhay. At ito nga, ang focus natin ngayon, yung masaganang pamumuhay. Po? What does it mean when we say reign in abundance of grace or experience God's abundant life? Yan. Ano pang ibig sabihin nito? Abundant life is God's design for His children. And we are children of God. Ang mga sumasampalataya, kumikilala kay Kristo, naniniwala kay Kristo, ito po ang disenyo ng Diyos sa atin. Abundant life. Masaganang pamumuhay. Ayan. So, sinasabi po sa John 10:10, okay, dito po minsan, sa araw na ito, mas lalalim pa ang ating pangunawa, no? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ayan. Tingnan po natin ito, no? Unawain po natin ito ng maayos, itong verse na ito. Kung babasahin po natin ito, yung kabuuan ng konteksto, no, ng John 10:10, or ng John 10, no, makikita po natin yung magnanakaw or thief, no, na pinatutungkulan dito is not direct reference to Satan. Hindi po siya diretso kay Satan. Kung hindi, ito po ay, ang konteksto pong ito ay sinasabi ni Jesus about false shepherds.
Ano po yung false shepherd? Ito yung mga, ano po yung false shepherd? No? Ito po yung mga false. Ano po ba yung false? Ito ay mga huwad. Mga huwad na taga-pastol, taga-akay. No? At sino yung mga huwad na ito sa panahon na sinasabi ni Jesus yan? Ito ay ang mga religious people. Kasi nung araw po, no, sa kapanahunan nila, ang mga religious people, sila yung mga pinaniniwalaan ng tao. No? Sila yung mga namumuno doon sa mga communities nila. No? Mga religious mga religious leaders and teachers. No? At ito po yung mga taong nanlilin lang sa kanila. Iba yung kanilang sinasabi. No? So, ito sila po yung pinatutungkulan dito. No? The false shepherd versus sa good shepherd. At sino po dito ang sinasabing good shepherd? Siya po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang good shepherd. No po? So, Jesus had just presented himself as the good shepherd. Unlike the false shepherd, sila po yung mga huwad, sila yung mga nanliling lang, ila po'y manlili kareng tao, ila po'y sasabing eto to, puro kasinungalingan po ang sinasabi nila. And favor lang po ito sa kanilang mga sarili. No? Unlike the good shepherd who is Jesus, is the one known his sheep. Yung mga tupa niya, kilala niya. Alam niya pati pangalan. At siya rin ang shepherd na nagpoproteksyon sa kanyang mga flocks, sa kanyang mga pinapastol. Yan po ang katangian ng good shepherd. Siya ang naglilid sa tamang landas. Siya rin po ang nagpoprotekta sa kanila. And sila din po ang dahilan upang ibigay niya ang kanyang buhay. Ialay niya ang kanyang buhay upang magkaroon ng buhay ang kanyang mga pinapastulan. At ito po ay ang mga mananampalataya. Ito po ang mga tao na kung saan naniniwala sa Kanya. The contrast in John 10 is primarily between the false shepherd and the good shepherd. Tingnan din po natin, i-sum up natin, no? Yung mga huwad na pastol, no? O mga pinuno, o mga religious people, sila po yung nagte-take advantage sa mga flocks. No? Sila yung nagte-take advantage. Sila yung nagsasamantala sa mga kawan. Sila rin yung nagmi-mislead sa mga tao. Nililigaw nila ang bayan ng Diyos. Nililigaw nila yung mga mananampalataya. No? Kahit mananampalataya, nililigaw nila. And, ano pa po? They exploit rather than serve. Nagsasamantala sila kesa sa maglingkod sila. Instead na paglingkuran nila yung mga flocks, sila yung nagsasamantala sa mga flocks. And bring harm. No po? Sila po yung nagdadala ng pinsala, ng pagkawasak sa kanilang mga sinishepherd. No? Sa kanilang mga pinapastulan. But Jesus, in this context, Jesus as the good shepherd gives life. Siya po ang nagbibigay ng buhay. Protects his sheep. Pinoproteksyonan po niya ang kanyang mga pinapastulan. Pinaproteksyonan niya ang mga tao, ang mga mananampalataya, no? And restore what is broken. Pinapanumbalik niya kung ano ang mga nasira or nawasa. Jesus as the good shepherd is a restorer of brokenness. No po? And nag-aalay ng kanyang buhay. Di po ba ang ating Panginoong Hesukristo, inialay niya ang kanyang buhay?
Namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na masagana. Buhay na kasiyasiya. Buhay na masaya. Jesus says, I have come that they may have life. And they may have it more. Hindi lang po life, more abundantly. I have come, ulitin po natin, that they may have life and they may have it more abundantly. This means that abundant life is not primarily about having more possessions. Hindi po ito patungkol kung ano ang mayroon ka, kung ano ang tinatangkilik mo, kung ano ang ine-enjoy mo ngayon. Hindi po tungkol doon. It's not about the possession, it's not about the position, it's not about a material things such as money. Hindi po yon ang pinatutungkulan ng abundant life. At hindi po yun ang nagiging pamantayan upang masabi natin na meron tayong masaganang buhay. The spiritual principles remains clear. Everything that opposes the life, the truth, the freedom, lahat po ng kabaligtaran yan and wholeness that Christ gives is contrary to His mission. Kapag ka po baliktad doon, baliktad sa truth, ano yung baliktaran ng truth? Lies. Di po ba? Kabaliktaran po ng freedom. Ano po yon? Ano po yung kabaliktaran ng freedom? Slavery. No? Bondage. Nakagapos. No? Ano pa po yung kabaliktaran ng buhay? Kamatayan. No? Yan po, pagkayaan, no, pag nag-o-oppose sa mission ng Lord, hindi po yan sa Kanya. At hindi po yan ang binigay sa atin o pinlano ng ating Panginoon. That is not the plan of God to the believers, to His children. The enemy may use lies. Ito po yung ginagamit niya, yung kasinungalingan na kung saan nakakasira ng ating buhay. Ano po? Yan po yung ginagamit niyang panlilinlang. Takot, fear, condemnation, no? Deception, panlilinlang, discouragement, panghihina ng loob. No? Yan po ang kasinungalingan niya, mahina ka. No? Dinideceive po niya tayo. Yun po ang trabaho ng false shepherd. Yun po yung hindi dapat nating nagmamanifest sa ating buhay. Hindi po yan dapat ang ating ini-entertain. Hindi po yan dapat ang sinesentro natin sa ating mga puso. No? Ang nais niya ay magnakaw, no? Pumatay at sumira. Ngunit si Jesus ay nagbibigay ng buhay. Maaaring magdala ng takot ang magnanakaw. No? The thief can bring fear. Ngunit si Jesus ay nagbibigay ng maaari siyang magnanakaw, ngunit si Jesus ay nagbibigay ng kapayapaan. No? Takot. Pero si Jesus ay kapayapaan. Magkondena. No? Condemn niya tayo. Ngunit si Jesus ay nagbibigay ng biyaya. Maaaring magdala ng kalituhan ang magnanakaw, ngunit inaakay tayo ni Jesus sa katotohanan. Maaaring magdala ng pagkawasak ang magnanakaw, ngunit si Jesus ay nagpapanumbalik. Siya ang nagre-restore. Ang kaaway nais niyang ito ang isipin natin. No? Nais po niya na isipin natin na this is all there is. Our present situation is the best we can ever experience.
Ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Kung ang sitwasyon mo ngayon hindi maganda, sabi niya, this is all there is. Yan lang. No? You'll never experience anything greater. Don't expect God to do more. Walang gagawin ng Diyos sa'yo. No? Jesus, settle where you are. Kung saan ka, diyan ka na lang. So, ano po yung nakikita natin pagka ganon? Kung ano ka ngayon, yun ka na. Kapag yun po ang nakikita natin sa ating buhay, hindi natin naranasan ang abundant life. No po? Yan ang mindsetting na nais na magkaroon tayo ng kaaway o ng magnanakaw, no? Ng false shepherd. Nais niya na isipin natin yan. Kung anong kalagayan mo, yan ka na. Walang magagawa, walang gagawin ang Diyos sa iyo. Mananatili ka dyan, just settle in your situation. Yan po, dyan tayo dinideceive ng kaaway. Yan ang nais niyang maging mindset natin. No? Yan po ang nais niya na isipin natin. Pero dito sa John 10:10, anong sinasabi? I have come that they may have life and have it more abundantly. God never intended His children merely to exist. Hindi yung basta na lang tayo nag-e-exist. Hindi yun ang plano ng Diyos. His desires that we experience abundant life. Ang desire po ng Panginoon, ang tayo ay magkaroon ng masaganang pamumuhay. Yan po ang nais niya. In all aspects, in all areas of life, spiritually, mentally, socially or relationally, and intellectually, and of course, materially. It's not only focused on material thing for you to say that you have abundant life. Hindi lang po doon na focus, but in all areas of life, in all aspects of life. Yun po ang will ng ating Panginoon. Yun po ang kanyang plan. Another one, ito pa po, no? Ito pa po yung dinideceive tayo ng kaaway. Ito rin ang gusto niya maging mindset natin. Things will never change. Ano po ang inaatake nito? Ang pag-asa ng tao. Nais niya ng kaaway na ang tao, makita niya na wala na siyang pag-asa. No? The enemy wants believer to believe that their prayers are useless. O siyempre kung ganoon, di na mananalangin ng tao. Di na siya magpapasalamat sa Diyos. Their circumstances or their situations are permanent. Kung ano yung buhay mo ngayon, yan na. Walang change. Walang pagbabago. So kung nakakaranas ka ngayon ng kahirapan sa buhay, forever, ganyan ka na. Walang future. Walang forever. So, yan ang nais niyang maging mindsetting natin. Healing will never come. Kung may sakit ka, di ka nagagaling. Yun ang nais niyang maging mindsetting natin. And restoration is impossible. When people believe nothing will ever change, they will stop prayers and believe in God. Kapag ito po ang nanatili sa puso nila, sa kaisipan nila, ito ang naging mindsetting nila, hindi na sila maniniwala at mag-e-expect sa Panginoon. Walang pag-asa silang nakikita. Throughout the Scripture, God specializes in changing impossible situations. Yung mga imposible, ginawa niyang posible. Tingnan po natin, no? Alam po natin ito. Alam po natin, Abraham, from childless, wala siyang anak, naging ano po siya? Father of many nations. Joseph, from prisoner to prime minister. Di po ba? Beyond the expectation. Beyond what we are thinking of. Pwedeng ito ang mangyari. Di po ba?
Hindi pwede pala. Ito ang mangyayari. No? Root from widow to the great-grandmother of King David. Apo sa tuhod. No? Lazarus from death to life. And Saul, the prosecutor, yung mang-uusig, naging siyang Paul the Apostle. Nakita po natin, hindi totoo na walang change. When you are in Christ, all impossible will become possible. Kaya nga, all things are possible in Him. In Jeremiah chapter 32 verse 27, ang sabi po dito, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Lahat ay madali. Lahat ay posible. Sabi nga, I am the Lord. Is anything too hard for me? Meron bang bagay na mahirap sa akin? No situation is beyond God's power. Makapangyarihan ang ating Panginoon. What seems permanent to man is temporary before God. Iniisip ng tao na hanggang ganyan na lang siya, sa Panginoon hindi yun. No? One encounter with Jesus can change an entire lifetime. Pag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, mararanasan natin kung anong masaganang buhay ang binigay ng Diyos sa atin. Another deception is you are destined to fail. Para bang, okay lang na mabigo tayo, no? Past failures, mistakes, weaknesses, disappointments. He wants people to define themselves by their history. Lahi namin ang mahihirap lang. Lahi lang namin ang ganito lang. Yan na ang aming lahing pinanggalingan. Yon ang nais na maging mindsetting natin ng kaaway. Anong sinasabi ng false shepherd? You'll always be like this. Ganito ka lang. Ganyan ka na lamang palagi. You'll never succeed. Hindi ka magtatagumpay kasi di ka naman nag-aral. Hindi ka magtatagumpay kasi wala ka naman narating. Hindi ka yayaman kasi wala ka namang ganito, ganyan. No? Hindi ka magkakaroon nito kasi wala kang capacity. No? Hindi magagamit ng Diyos ang isang taong katulad mo. You failed too many times. Lagi kang nabibigo. Marami ka ng kabiguan sa buhay. Yan ang nais niyang maging kaisipan natin. But God says something completely different. Ibang sinasabi ng Diyos. Apostle Paul says in Romans 8:37, anong po sabi niya dito? Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong, ano pong sinasabi? Sabay-sabay nga, magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sa lahat ng mga ito, tayo'y sigurado, surely, sure na tayo ay magtatagumpay. No po? At sinasabi din sa Philippians 4:13, no, sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthened me. Talagang matindi ang pananampalataya ni Paul. Ano po sinabi niya? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi sa lakas natin, hindi sa lakas mo, kundi dahil sa kaloob na lakas ni Kristo. Tayo ay pinagkalooban din ng ganyan. Nakapackage po yan sa magandang plano ng Diyos. Ang magagawa natin ang lahat ng bagay sapagkat si Kristo ay nasa atin. Ano ang kalakasan niya, ano ang power niya, ito ay nasa atin bilang naniniwala sa Diyos.
And even in the 2 Corinthians, ano po ang sinasabi? Kaya't, ito rin sabi din ni Pablo, kaya't kung nakipagkaisa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Kung dati kang ganito, hindi ka na ganyan. Kung ano yung hindi magandang kalagayan mo noon, hindi ka na ganyan. No? Dahil meron ka ng bagong pagkatao. Ito ay napalitan na ng bago. Amen po ba? Failure may have been an event. Ito lang ay mga events ng buhay. But it is not your identity. You know already your identity. Pinag-aaralan natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos, kung sino tayo bilang anak ng Diyos. Pinag-aralan natin, we know already our identity in Christ. Alam natin kung ano tayo. We are highly favored. We can do everything. We have strength, we have power, we have joy, we have peace. Lahat ng para tayo ay magkaroon ng masaganang buhay ay nasa sa atin na. Dineclare ng Panginoon, I came to give abundant life. Abundant life is not merely financial property. Ulit-ulitin po natin yan. It's not merely material possessions. It's not merely earthly success. Yung success dito sa mundo. No? Anong standard ng mundo kapag pinag-uusapan ay success? Yan ang standard niya. Maraming pera. No? Subalit tayong mga Kristiyano, makakamtan po natin yan. Dahil si Kristo, ang presensya ng Diyos, ay nasa atin. Siya ang magtuturo sa atin. Magiging inspiration natin ang kanyang pinlano, ang pangako niya, yung binigay na niya sa atin. Ano po ang binigay niya? Peace. Peace in the midst of storm. Sa gitna ng bagyo, unos ng buhay, mga problema, mayroon tayong kapayapaan. Joy despite of trials. Sa kabila ng mga nararanasan natin kapag subukan sa buhay, mayroon tayong joy. Mayroon tayong kagalakan na nararamdaman at nararanasan. Strength sa gitna ng kahinaan. Ako po, nahilong-hilo pa ako. No? Galing ako sa seminar kahapon, maghapon ako, 8 to 5. Pag-uwi ko, inasikaso ko yung bago namin bukas na business. Pagkatapos, naglaan ako ng oras para sa araw na ito. Napakagaling po ng Panginoon kung paano niya i-organize ang mga ginagawa ko. Sapagkat ito ay aking pinababahala sa Kanya. Alam ko, nakasama ko siya. Kakayanin ko yan. Imposible na makakagawa ako ng 3 task sa isang oras. Pero nagiging posible sa Panginoon. Because of the strength that He has given me. Because of the strength that He's given you, you can do all things. Meron pa rin kayong kalakasan. Meron pa rin kayong strength na magagamit. No? Hope in hopeless situations. Mga pagkakataon na wala ng pag-asa. Pero may pag-asa kasi ang pag-asa ay nasa iyo. Ang pag-asa is within you. And He is our Lord Jesus Christ. Amen? Nasa atin siya. Kaya may pag-asa. And most of all, victory through Christ. Tagumpay dahil kay Kristo. Tagumpay ay nasa atin na dahil ang tagumpay ay si Kristo. Kung si Kristo ay nasa buhay natin, wala bang tagumpay sa atin? Meron. Sure na sure. Merong tagumpay sa ating mga buhay. Victory through Christ. The presence of God is the source of abundant life.
Ang presensya ng Diyos sa buhay natin, yan ang pinanggagalingan ng abundant life. Bakit tayo may abundant life? Dahil ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin. In your presence, sabi nga sa Psalm 16:11, ayan, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ano po yung lubos? Fullness. Fullness. Kabuuan. No po? Nakagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. In your presence. Sa presensya ng Panginoon. Hindi sinabi ni David dyan, no? In possession is fullness of joy. Hindi po niya sinabi na in achievements or tagumpay, mayroong fullness of joy. Hindi rin po niya sinabing in popularity, if you are popular, there is fullness of joy. Hindi po yan ang sinabi niya, kundi in your presence is fullness of joy. He said, no, in your presence. The greatest blessing is not what God gives. It is not primarily about having more things. It is about having Christ's life in us. Buhay ni Kristo sa atin. The greatest blessing is God Himself. The center of abundant life is Christ's life. Ang buhay ni Kristo. Ito ang center of abundant life. Ang buhay ni Kristo. Ang buhay ni Kristo na nasa atin na. Amen? Many people pursue money. Ang pinagkakabalahan nila, ang sinesentro nila ay kumita ng maraming pera, maraming salapi, maraming dollars, maraming coutures, no? Yan ang pinupurso nila, success. Lahat gagawin para makarating doon sa tugatog ng tagumpay na sinasabi nila. Ang makuha nila ang mga posisyon. Lahat gagawin. Kahit makasagasa pa ng ibang tao, maka-harm, makapagpalungkot ng tao, basta sila ay makarating doon. Yun ang pinupurso po nila. Recognition. Kaya nga, pag hindi sila na-recognize, galit sila kasi pinaghirapan nila. Winwork out nila. Nagkakuba-kuba sila para maging successful. Kuno. But, kung ito po ang basihan, sana lahat ng mayaman masaya. Pero tayo mismo, naririnig natin, may mga mayaman na hindi naman masaya. Mayroong lahat ng kalupaan kanya na di pa rin siya masaya. Bakit po? Because only God's presence can satisfy the deepest hunger of the human heart. Ang presensya lang ng Diyos ang makakapag-satisfy, no, sa nauuhaw, nagugutom na puso ng tao. Siya lang. And Moses understand this. When God offered blessing without His presence, Moses responded, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." Iba pa sinesend sila papunta sa lupang pangako. Kung di mo kami sasamahan, sabi ni Moses, dito na lang kami. Bakit sinabi po ni Moses yon? Because Moses knew God's presence is what he needs. Ito ang kailangan niya. Abundant life flows from intimate fellowship with God. Intimate fellowship with God. Po? And God's grace always exceeds our expectation. Ano po ang sinasabi sa Ephesians chapter 3 verse 20? Sa Kanya na makakagawa ng higit pa
kaysa maaari nating hilingin. Ibig sabihin, yung mga iniisip natin, higit pa doon ang binigay ng Diyos sa atin. Kung ito lang ang iniisip mo, magkaroon ka ng ganyan, na ganyang kalakasan, na ganyang kapay. Ang Diyos binigay niya, sabi niya kanina, fullest. No? Higit pa, kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Kaya napakahalaga po na nananahan ng Diyos sa ating mga buhay. No? Hindi siya nandyan na malayo. Nasa atin na siya mismo, within us. Paul emphasizing what God's grace has no limits. God's grace is bigger than your failures. Mas malaki ang Diyos kesa sa mga kabiguan mo sa buhay. Bigger than your mistakes, sa iyong mga kamalian. Bigger than your fears, sa iyong takot. Sa iyong mga kahinaan. At sa iyong kalalagayan sa kasalukuyan. Mas higit ang Diyos diyan. Mas higit ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa mga bagay na yan. When God moves, He does more than we imagine. More than sa ating iniisip. Nabanggit na yan ni Pastor. No? At marami tayong mga biblical examples na more than sa inisip ng tao. Meron tayo, yung kay Joseph, di po ba? Ano siya? Itinapon, ipinagbili, nakulong. Ano po? From prison. Na-stop ba po ang God's grace, ang biyaya ng Diyos sa buhay niya? Na-stop ba nung siya ay pinagbili? Na-stop ba nung siya ay nakulong? Hindi po na-stop. Joseph became the governor, the prime minister. Di po ba? Hindi na-stop sa mga circumstances na yon. And even David, shepherd. Imaginein mo ang isang shepherd magiging king. Ang pamantayan sa panahon na yon, may qualification ang king na dapat umupo. And for David, in their sight, is not qualified. But in God's grace, David became king. And Peter, a fisherman, isa siyang mangingisda. No? An apostle who transformed nations. Di po ba? And even Paul. Imagine niyo si Paul, siya ay nanghahabol ng mga naniniwala, tumutuligsa. No? Para patayin niya. Pero, naging baliktad, siya ay naging preacher. From prosecutor to preacher. Ganun po ang biyaya ng Diyos. Ang mga imposible na hindi natin, na iniisip natin, ay posible sa Diyos. Ang mga iniisip natin na magaganda, higit dyan ang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay walang limit, walang hangganan. Ang biyaya niya ay full, buo, para sa atin. Yon ang standard, no, na magkakaroon tayo ng buhay na masagana, ang Panginoong Hesukristo. No? And kung yan ay meron na sa atin, abundant life overflows to others. Mula sa atin, mag-o-overflow yan sa iba. No? At ano po ang sinasabi sa John 7:38? Okay. At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Sa English po, rivers. No? Po-flow siya like a river. Nabanggit na po yan sa mga illustration ni Pastor before. Hindi yan sa planggana, hindi lang siya batsayan, kundi parang ilog yan na nag-o-overflow. No po, hindi nauubusan, hindi natutuyuan. God is never intended merely to fill us. Hindi lang yung punuin tayo, kundi upang mag-overflow
yan, mga biyaya na yan, patungo sa iba. Tayo ay magiging daluyan ng pagpapala. Ako, minsan po nananalangin ako sa financial aspect, halimbawa. Bakit ako nananalangin ng magkaroon ng mga ganyang material thing? Upang sa ganong aspeto, sa nangangailangan sa ganong aspeto, maging daluyan ako. Hindi para sa aking sarili, kundi upang maging daluyan ng pagpapala. When God's life fills us, kapag pinuno tayo ng buhay ng Diyos, we will become encourager. Ma-encourage natin ang mga tao kasi tayo ang magiging living testimonies. We will become also givers. Automatically, na tayo ay magiging givers. We become witness or saksi sa kanyang masaganang biyaya. We become channels of blessings. Abundant life is not measured by what comes into your hands, but what flows out of our hearts and become a channel of blessing to others. Live by faith, not by sight. Abundant life is not determined by what surrounds you, but who lives within you. And this is Jesus who lives in us. Jesus did not die only to forgive our sins. He died so that siya ay namatay para tayo ay maghari sa buhay. Para lumakad tayo sa tagumpay. Para ma-experience natin ang fullness of joy. Para ma-enjoy natin ang God's abundant grace. Mga kapatid ko sa Panginoon, God's plan is an abundant life. Not because of our goodness, not because of our performance, but because of His abundance of grace. Receive His grace. Believe in Him. Believe in His promise. Believe that this is the plan of God to us to enjoy life. Even you are here in the earth, kahit nandito ka sa magulong mundo, tataas na naman ang gasolina, but still, His grace is enough for us. Ang peace na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yan ang magiging weapon natin upang hindi tayo ma-focus doon sa nangyayari sa mundong ito. Upang hindi tayo mag-worry, alalahanin natin lagi ang kanyang ipinangako. Walk in victory, experience the fullness of joy, and enjoy God's abundant grace. Receive His grace. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Remain in His presence. Manatili tayo sa kanyang presensya. Trust His promises. Magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. And allow His life to overflow through us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wow! Natansya ko. Tagumpay! Sige po, sabihin natin. Tagumpay! For the abundant life. Ano po? Yan po ang nais ng Diyos na paniwalaan natin.
Sa mga parents po natin na merong mga anak sa Sunday School, paki-guide po sila or sama po kayo doon sa pila. Good morning, everyone. Welcome to our Sunday School Moving Up and Graduation Program. Thank you for joining us as we celebrate the achievements of our dear children. May we all please rise for the processional. Okay, let's rise po. May we call Madam Angelita Maglalang. Madam Alona Marimla. Sir Ian Carl Villapanya. Sister Shera Sipe. Sir LJ Edeher. Sister Cristel Padunan, Sir Charles Jewel Estrabillo, Sister Sheila May Bagalay, Sister Elena Basa, Sister Noela Dayan Estrabillo, Sister Brianna Ava Manis, Sister Marites Villapanya, and Sister Janeline Ibanez. And now, let us welcome our movers and graduates with their parents. Starting from our 3 to 6 years old, moving with our 7 to 9 years old,
our graduates. Thank you, everyone. You may now be seated. To welcome us this morning, let us call on Sir Ian, our Sunday School President, for the welcome remarks. Good morning po sa ating lahat and congratulations sa mga marirecognize at mga graduates natin. Palakpakan niyo naman po sila. Ayan. So, we thank, of course, the parents of these Sunday schoolers, no, dahil they have brought their children sa atin, no, to deepen their relationship with the Lord. So, maraming salamat po, parents, for always entrusting your kids sa amin sa Sunday school. And we hope to see more children po na nag-a-attend sa Sunday school and growing in faith po talaga sila, no? Once again, congratulations sa inyo and continue to grow in your relationship with the Lord. Palakpakan niyo pong muli ang mga graduates natin. Thank you so much, Sir Ian, for that wonderful remarks. We will now begin the awarding and moving up ceremony. May we invite Pastora Noy, Madam G, Madam Alona, and Sir Ian to present the awards. As each name is called, please come forward with your parent to receive your certificate and token. In recognition of your growing in faith, through your love from God, eagerness to learn His Word, and faithful participation in CFSM Sunday School, your desire to know Jesus and grow in His truth is a wonderful blessing. May you continue to walk in God's love, trust in His promises, and let your faith shine brightly as you grow each day. Given this 19th day of July 2026 at Christ Faithful Servant Ministries. For our movers from 3 to 6 years old, may we call Aya Guevara with their parent. Micah Adel Lacson, Muriel Jace Ibanez, Rain Caleb Alfonso, Chevy Emery Gomez, Matthew Clyde Legaspi, Jamian Calver Vinuya, and Sean Anthony Villapana. Alright, a picture po for our 3 to 6 years old. Moving forward with 7 to 9 years old, starting off with Vien Jamin Cabrilas, Saizi Evangelista, Ayeza Yashika Manarang, Maisi Miklat, Jamia Oronos, Clem Evangelista, Dion Jaden Estrabilio,
Kaylan Irvin Gomez. Danielle Stephen Marimla. Raven Pangan. Chloe May Katanghal. And Andre Joshua Cunanan. Thank you, 6 to 9 and parents. And for our 10 to 12 years old, may we call Princess Just Ginto, MJ Rain Ibanez, and Sean Louis Villapana. Congratulations to all of our movers. May we now invite Madam G, Head of the Sunday School Ministry, to formally present this year graduates, and Pastor Gerard, our CFSM Senior Pastor, to confirm. Okay. Our beloved pastor, as Sunday School Department Head, it is my privilege and honor to present to you our graduates. They have completed their level of their Sunday school, ready to move forward, carrying the truths they have learned in their hearts. We have one male and one female. Our beloved pastor, the graduates. Okay. Axel and Jajay, by the power vested in me, as senior pastor of Christ Bible Assembly, I confirm you and declare you graduates. Welcome to ating church celebration every Sunday. Welcome. Thank you so much, Madam G and Pastor Gerard. The moment we have been waiting for has arrived, and as the names of our graduates are called, they are requested to come forward with their parents to receive their certificates and tokens. In recognition of your successful completion of the Sunday School program at CFSM Church, your dedication, faithful participation, and eagerness to learn God's words have been a wonderful testimony of your growing faith. We celebrate this milestone and pray that you will continue to love, trust, and follow Jesus in all that you do. May God bless you with wisdom, strength, and a heart that seeks Him each day as you continue your journey of faith. Given this 19th day of July, 2026, at Christ Faithful Servant Ministries Church. Ladies and gentlemen, our graduates,
Axel Bless Laksamana, and Reggie Maglalang. To encourage our graduates as they continue their journey of faith, let us now listen as they recite their chosen Bible verses and their words of gratitude. Luke 1:37, for with God nothing is impossible. Matthew 4 verse 4, a man shall not only live by a bread but also by the word of God. Psalms 147:3, he heals the brokenhearted and bandages their wounds. Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. Ayan. Thank you po kay Lord dahil kung wala po siya dito, wala din po ako dito. And thank you po sa confidence na binibigay niya po lagi sa akin. And lagi niya po akong ginagabayan dito sa everyday life ko po and pagpunta sa church. And thank you po sa parents ko sa pagbigay ng LO sa akin every Sunday. And pagdala sa akin dito sa church. And thank you po sa mga teachers na nagturo po sa akin simula bata po ako hanggang ngayon. And thank you po sa inyo dahil po nakilala ko po si Lord and mas napamahal po ako sa Kanya. Tagumpay! Hello. Thank you, Axel. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only beloved Son, and whosoever believe in him should not perish but have an everlasting life. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. 1 John 4:19. We love because he first loved us. Psalm 56 verse 3. When I am afraid, I put my trust in you. Psalm 48 verse 9. Be still and know that I am God. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil binigay niya po yung kanyang bugtong na anak para po sa kaligtasan ko. At nagpapasalamat po ako sa mga teachers na gumabay at nagturo po sa amin ng Word of God. At nagpapasalamat din po ako sa parents ko po dahil ginabayan din po nila ako at pinalaki po nila akong tama sa blessings po ni Lord. Thank you po. Tagumpay! Thank you so much, Jai Jai. Having successfully completed the Sunday School curriculum, our graduates are now ready to move forward into the next stage of their spiritual journey. May we call on Sister Pham, the Youth Director, to officially accept our graduates. Hello, Axel and Reggie. Congratulations. Sabi nga ng mga MC, no, this is not the end of your journey with Jesus. No, this is actually the continuation of what God has already begun in your lives through Sunday School. Kaya yung seed na natanim sa puso nyo will grow deeper here in the youth ministry. Kaya on behalf of the youth ministry, we would like to welcome you with a grateful hearts. No, tagumpay! Thank you so much, Sister Pham. And now, our Sunday Schoolers have also prepared a special presentation. Let's call on our Sunday Schoolers in front. Let's give them a round of applause.
marching, marching, marching on. We are marching in the light of God. We are marching, marching, marching on. We are marching in the light of God. We are living in the love 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 of God. We are living, living, living on. We are living in the love of God. We are living, living, living on. We are living in the love of God. We are moving in the power 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 of God. We are moving, moving, moving on. We are moving in the power of God. We are moving, moving, moving on. We are moving in the power of God. We are marching in the light 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 of God. And now, for our announcements, may we call on Madam Alona. Ayan. Good morning po. Okay. We encourage all parents, okay, to let their children to join our Sunday school. Inaanyayahan po namin kayo na isama ang inyong mga anak tuwing Sunday. It's a wonderful opportunity for them to learn more about God's Word, grow in their faith, and develop good values while enjoying fun and meaningful activities with other children. Okay, for our Sunday school registration po, mag-i-start po siya sa July 26 and August 2. Okay, magre-resume po ang Sunday school classes po natin for school year 2026-2027 on August 9. Okay, we hope to see your children in our Sunday school. Ayan, akin pong tinatawagan si Pastora G to give the certificate of appreciation for our Sunday school teachers. Okay? Thank you po sa ating mga teachers. So this certificate of appreciation, this certificate is proudly presented to in grateful recognition of your faithful service, dedication, and unwavering commitment as a Sunday school teacher at CFSM Church. Your love for God, passion for teaching His Word, and faithful guidance have made a lasting impact on the lives of the children entrusted to your care. Your time, patience, and servant's heart are deeply appreciated and have helped nurture young hearts to grow in faith and follow Christ. Given this 90th day of July 2026 at CFSM Church, signed by Alona S. Marimla, Sunday School Superintendent, Angelita T. Maglalang, Head of Sunday School. Okay, we will start po. Teacher Shera V. Sipe, Jeneline D. Ibanez, Brianna Ava P. Manis, Marites P. Villapania, Jemima B. Baza, and then Janiel P. Menjola. Ay, sorry. Noela Dayan S. Estrabilio, Cristel A. Paduan, Sheila May C. Bagalay,
Para ano? Charles Jewel A. Estrabilio. Sir Ian. Mamaya na daw siya. Okay, Elena B. Pasa. Ian Carl A. Villapanya. Ayan. Thank you po, my dear Sunday school teachers, for your dedications for our Sundays. O, dito tayo. Upo kayo dito. Smile. Tagumpay! Tagumpay! Again, congratulations to all our awardees and graduates, and we also thank our dearest teachers, of course, parents, and everyone else who is here. May we call on Pastor Gerard, who is now here for benediction. Okay, praise God. Congratulations sa inyo lahat. Ating advisor, si Angelita Maglalang. Din si ating supervisor, si Alona Marimla, at sa ating mga teachers. Congratulations sa inyo at salamat sa inyong buhay. Ganun din sa ating mga moving up children, congratulations. At sa mga graduates, congratulations. Palakpan natin sa Panginoon. Amen. Sabi nga po ni Madam Jen, John 10:10, naparito ang magnakaw para magnakaw. Naparito ang botay para, naparito ang kumapatay para siya para pumatay. Naparito ang magwasak at siya po, ang tao ay nawasak. Ayan po ang mga parseo, mga false teachers. At subalit, ang magandang balita, naparito sa Jesus para tayo bigyan ng buhay ng rap at buhay na kasasya. So, yan po ang kanyang misyon, ang kanyang kagustuhan, at ito po ay nangyari na sa ating kapanahonan. Sa panahon ng John 10:10, ay hindi pa nangyari. Subalit ngayon, ang nangyari na. Ako saan, ang buhay ni Jesus ay nasa atin na, at hindi lamang siya buhay, kundi ito yung buhay na ganap ang sinasa ng buhay. Kaya kapatid, tunay nga na ikaw at ako ay ganap na ang buhay natin. Wala na ibang kailangan para ikaw ay magkaroon ng kaganap. Hindi yung ganap na Jesus ang aking kaganapan. Subalit kailangan pera, kailangan ko ng ganito. Sapat na Jesus, wala ka na kailangan. Yan na po ay bunga lahat. Anong mga bagay na kailangan natin sa buhay, ito po ay bunga ito ng ating kaganapan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, isa lang ang ating isip, isa lang ang ating mind, isa lang ang ating direksyon, ay si Jesus sa ating buhay. Wala na iba. Walang plus. Wala pong iyad kay Kristo. Isa lamang. At ang lahat ng bagay ay bunga lamang sa ating mabuhay. Kaya ang halaman ay lupa lang ang buhay niya at ang bunga ay dumarating. Hindi po lupa at bunga. Hindi po lupa lang at Jesus lamang at ang bunga ay dumarating sa ating buhay. Kaya sa ating kaisipan, hindi po tayo lumalapit sa pera, hindi po tayo lumalapit kay Jesus para solusyon. Hindi tayo lumalapit para sa ating kailangan pag-ibig, kailangan payapa, kailangan kagalakan. Lumalapit tayo sa Kanya dahil kung sino siya, kung ano ang Panginoon, ano sinasabi ng salita ng Diyos, ano sinasabi ng gospel, kaya tayo lumalapit sa Kanya. Ang lahat ng bagay, tunay na God, ang Diyos ay Kanyang isusupply ang lahat natin kailangan sa buhay. Wala tayong agam-agam, wala tayong kalangan, wala tayong takot. Ang Diyos ay hindi tayo iwan, hindi pa naman sa ating mabuhay. Kaya, lumapit tayo sa Kanya at patuloy na magkaroon ng kasigasigan na siya ang patuloy natin makilala. Walang iba. Hindi tayo lumalapit dahil natatakot tayo, nangangamba tayo, nag-worry tayo. Hindi. Dahil lahat ng yan ay binigyan na ng solusyon ng ating Panginoon sa ating mabuhay. Kaya sabi natin, lahat, at din mga bata, lahat, 1, 2, 3, tagumpay! 1, 2, 3, tagumpay! Parakuhan natin Panginoon. At tayo tumayo. Hallelujah. Lord, thank you po sa ating mga Sunday school teachers, mga teachers. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Salamat sa iyong tapagsalan na ginamit. Salamat sa iyong pamilya. Lord, we thank you. We give praise and glory in the name of Jesus.
the name of the Father, Son, and Holy Spirit. And we all say, Amen. 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 Tagbay. Praise God.